Hi guys, so meron po tayong interior dito na nabutas dati kasi wala po tayong tire sealant. So ngayon nagpalit po tayo ng interior, pero yung pinalitan kong interior sa panghulihan, nilagyan ko na po siya ng tire sealant. So ito po yung interior na luma. Hindi po siya nalagyan ng tire sealant kasi wala po silang vulcanizing doon sa shop, kaya palit interior po tayo. So ayan po mga kalodi, meron na pong tire sealant itong interior na to, nilagyan ko po, pero hindi ko pa po inikot-ikot yung gulong. So ngayon, lagyan lang po muna natin ng hangin kung saan yung butas. So ito po yung butas, maririnig nyo, may hangin pong dumadaan. So ayan po mga lodi, butas po talaga itong interior na to, kaya malalaman natin kung gaano po talaga ka-effective ang Kobe tire sealant sa interior. Dahil karamihan po sa mga naka-tire sealant ay yung wala pong interior, yung naka-mags lang. Pero ako ngayon, simula pagbili po ng aking motor, yung gulong ko po na hulihan ay nilagyan ko po ng tire sealant. So ang ano ko lang po sa tire sealant, magkaroon lang po ng bawas konti yung hangin sa pitan mo. Tapos mayroon po akong dalang bomba, so binobombahan lang ko lang po kapag kumukunti yung hangin. Ayan po, so ngayon guys, so ito po yung interior na extra natin, nilagyan po natin ng 1/4 lang na Kobe tire sealant kasi yung 3/4 nito nagamit ko na po sa hulihan ng ating motor. So mayroon po siyang isang sugat, yan po, mayroon pong isang butas yan, pako na maliit. So ang size po ng pako ay size 2. Kita po namin nung pagpalit po namin ng interior. So ngayon, bombahan po natin yung interior para ikot-ikutin po natin yung interior kung matatakpan ba talaga ang butas ng Kobe tire sealant. So ngayon guys, atin na ito pong panginan. Right? Laman ng mineral. Ako na eh. So ayan guys, kung napansin niyo po sa interior ay nawalan po siya ng hangin kasi yung butas po ay hindi pa po siya na daanan ng tire sealant kasi hindi pa po natin inikot-ikot yung interior. So ang gagawin natin ngayon ay ikot-ikutin natin yung interior kung ano po ang ipagbabago sa interior paglagyan natin ng hangin. So ayan, tapos na po natin inikot-ikot. So ngayon, lagyan natin ulit ng hangin yung ating interior.
So, ayan po yung pinakabutas niya, lumabas yung tire sealant. Kaya, ayan, napansin niyo sa interior, hindi po siya nawalan ng hangin. So, effective. So, ayan guys, nalagyan na po natin ng tire sealant yung extra nating interior. So, nilagyan na po, inikot-ikot na po natin. So, nakita po natin na hindi po nawalan ng hangin yung interior. So, ito pong gulong ko na sa harapan mga kalodi ay since pagbili ko po nito ay nilagyan ko po agad ng tire sealant itong interior na to. 2 years na po itong motor ko na to pero hindi ko pa nakita na flat itong yung gulong na ito. Pero pag palit ko ng gulong ay nakita ko po sa interior na puno ng tusok. Kaya masasabi ko talaga na ang tire sealant ay 100% makakatulong din sa atin mga naka-interior. So, congrats po sa mga naka-interior dyan. At wag na po kayong... Pero sa akin, 100% makakatulong ang tire sealant sa akin. Kasi pag wala kang tire sealant, tapos nabutasan ka sa daan, tapos wala ka pang bomba, so ayun, wala ka talagang choice, kundi magtutulak. So, ayan guys, sana po nakatulong po itong demo natin ngayong araw na to about sa Kobe tire sealant. At maraming salamat po sa mga nanonood at sana po makakuha po kayo ng idea kung maglagay ba kayo ng tire sealant o hindi. Nasa inyo lang naman po yun mga kalodi. So ako, naglalagay po talaga ako ng tire sealant 3/4 po. Kobe tire sealant po ang maganda mga kalodi. So maraming salamat at hanggang dito lang po yung ating video at thank you po sa pag-subscribe sa ating YouTube channel.